Hi guys, welcome back once again. Advice for today is si Jesus ang mahabaging Diyos anak. So, inala ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus Christ para makalaya tayo sa mga kasalanang gawa ng ating ama't inang si Eva at Adan. So, mula pa lang sa ating mga sinuunang magulang na si Eva at Adan, hanggang ngayon, generation, ay may kasalanan na po tayo. So, para maputol yung kasalanan na sinumpa ng ating Diyos Ama para sa ating naunang mga magulang na si Eva at Adan, kailangan niya ialay ang kanyang nag-iisang anak na mahabagin at maunawain at malaki ang puso na ating Diyos anak, ang anak ng ating Diyos Ama ng Diyos anak na si Jesus Christ. So, inalay ng buhay, pinili ng Diyos anak na si Jesus Christ na ialay ang kanyang buhay para sa nakararami, para maligtas tayo na patuloy na gumagawa ng masama. Pinanganak na nga tayo makasalanan, pero tayong mga tao, pilit pa rin tayong gumagawa at dinadagdagan yung mga kasalanan natin. So, kung sa tingin mo ay makakaligtas yung kaluluwa mo sa impyerno, hindi po. Pagpatuloy kang hindi nagbabago sa mga kasalanan gawa mo, sige ka paggawa ng gawa ng kasalanan, halos wala ka ng Diyos na sinasamba sa pagkatao mo. Hindi ka kumikilala ng tunay na Diyos na buhay. May tatlo po tayong Diyos dito sa ibabaw ng mundo at sa buong universe na buhay na umiiral. Sila po yung mga ating tatlong Diyos. Ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos Anak na tumubo sa ating mga kasalanan. Once na magsisi ka, tatanggalin yung mga kasalanan gawa mo, patatawarin ka niya. At higit sa lahat, ang Diyos Espiritu Santo na patuloy na gumagawa at mapatubay sa atin. So, ikaw ang taong makasalanan. So, magbago na po tayo. Habang pinagbibigyan po tayo magbago ng ating Diyos anak na si Jesus Christ na magbago po tayo. May panahon ka pa at may oras ka pa para magbago. Ang gagawin lang po natin, lumapit ka lang po sa Kanya, magdasal, patatagin ng pananampalataya mo sa Kanya na para mapatawad lahat ng mga kasalanan mo. Once na nagbago ka ng kasalanan at hindi na bumalik pa sa iyong kasalanan natin ginagawian, ay mas mabuti po yun. Maliligtas ang kaluluwa mo at gagana ang buhay mo. Kapag ka nagbabago tayo at tinatalikuran yung mga kasalanan gawa natin at nagiging mabuti tayo sa ating kapwa-tao, tsak na tsak, maliligtas ang kaluluwa natin. Ganun na lamang po para maging mabuti ka sa mata ng Diyos. Siyempre, kailangan ng first priority mo ang ating mga Diyos. And then, yung sarili mo at ang kapwa-tao mo. Ganun po yun. Sabi nga ng ating Diyos anak, malay mo muna yung sarili mo ng buong puso, kaluluwa at lakas bago ka makapagmahal ng ibang tao. Kapag marunong ka magmahal sa sarili mo, so narireply mo yun sa kapwa-tao mo na mahalin din po sila. So kapag nagmamahal po tayo ng kapwa-tao natin ng unconditionally na walang hinihintay na kapalit, ay tsak na tsak kaligtasan mo sa langit. Ang ating Diyos anak na si Jesus Christ ay napaka mahabagin at mapagmahal at maunawain at malaki ang puso para sa ating mga taong makasalanan. Kasi po, siya po ang ibinaba ng ating Diyos Amang buhay na nasa langit para iligtas tayo at tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ikaw, habang maaga pa, magbago ka na po habang may oras ka pa. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.